Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kalibang na kalimutan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap, babantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang bantao ay hinggil sa issue ng selebrasyon ng bagong taon 2024. Ngayong January 2024. So, Happy New Year to all. So, maligong bagong taon sa lahat at mula dito sa bansang Pilipinas at hanggang sa buong mundo. Muli ay idadaos ang taon-taong selebrasyon ng pagpapalit ng taon at magsisimulang muli ang lahat ng buong taon 2024. So yun. So tayo ay muli ating pagdiriwang. Siyempre yung taon-taon na pagpapalit ng taon na panibagong simula muli tayo in this another year. So traditional na ginagawa ng lahat sa iba't ibang panig ng mundo mula sa Pilipinas na ipagdiwang ang pagsalubong ng bagong taon. Kanya-kanyang handaan at party at iba't ibang kasiyahan at pagkakaisa ang isinasagawa ng iba't ibang bansa at mga komunidad sa iba't ibang parte ng mundo. Siyempre, celebration ng bagong taon, traditionally, lahat siyempre nagsasaya sa pagsalubong ng bagong taon. So mamaya na yan New Year's Eve, di ba? Yung pagpapalit yan yung countdown na sinasabi. So syempre lahat nagsasaya, nagtitipon para salubungin yung bagong taon. So in peace talagang ng marami sa bawat mga bansa ay at syempre at ang buong mundo ay nagkakaisa in this celebration of a new year. So, ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang bantao. Sa isyong ito ng pagsalubong ng bagong taon ay nakikisa tayo dito at binabati natin ng lahat ng maligong bagong taon 2024 at ating hiling sa taong ito ay umiral ng lubos ang karapatang pantao, kapayapaan at pagkakaisa at ang bawat bansa ay magkaroon ng mabuting pamahalaan na maglilingkod at kaagapay ng mamamayan sa pamumuhay. So yun. So tayo ay syempre bumabati tayo ng bagong taon at wish natin na syempre umiral yung kapayapaan sa buong mundo. So bawat tao mula dito sa bansang Pilipinas ay mamuhay ayon sa karapatang bantao. So yan ay ginagawa na ng ating United Nations sa Sustainable Growth. So para lahat makapamuhay ayon sa karapatan. Kasi hindi naman lahat namumuhay ayon sa karapatan maski dito sa bansang ito. So ito ay unti-unting kinakamit pa ng ating bansa at pinatutupad yung karapatang pantao. So yan. At syempre unity and peace. Yan. At prosperity syempre. Yan. Peace. Na nangyayari ngayon sa iba't ibang bansa, digmaan. Israel, Palestine, Ukraine, Russia, Nigeria, napakaraming bansa ang naglalaban at may mga internal conflict pa. Siyempre, is natin yung kapayapaan at magkaisa yung mga tao diyan at saka matigil ang digmaan. So ma-resolve nila sa usapin pang kapayapaan. So sana ay gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos yung bawat mga liderato in peaceful solution. So yan. Ang United Nations ay naway maging matibay sa pagpapairal ng pagkakaisa ng mga bansa. Siyempre, pagpapairal ng kapayapaan sa mundo at kaunlaran at naway maisagawa nito ng lubos ang mandato nito at misyon nito. Isa sa mga dapat na magkaroon ng mahusay na pagpapairal ay yung United Nations. So sana sila maging matibay yung ating United Nations at ito ay makapagpairal ng mandato nila. Siyempre, pagkakaisa ng bawat mga bansa, kapayapaan. Sa nangyayari ngayon, medyo talagang magagawin ng ating United Nations kung paano nila mapag-uusap yung mga bansa na naglalabanan at nagkakaroon ng problema doon sa
mandato ng ating United Nations para magkaroon ng kapayapaan sa buong pagkakaisa. So, kaya sana yun ay maging matibay ang ating UN at magkaisa doon na talagang umiral yung kung ano yung dapat na pagkakaisa para sa kapayapaan. Dahil sa everybody should support UN, bawat mga hindi lang yung mga leader. So ating hinihikayat ang lahat mula sa kapamalaan na paigtingin ang pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating Panginoon Kristo at mamuhay tayo ayon sa ilalim ng pag-aari ng kanyang kapamalaan at kalooban ng Diyos mula sa pagtalima ng mabuting balita at lahat ng kanyang gabay sa atin. So bilang Kristiyano Katoliko, hinihikayat natin yung bawat mga bansa sa pananampalataya sa Diyos at ito'y maging gabay doon sa kanilang pagpapairal ng kanilang kapamahalaan at pailalim siyempre sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. Even though you have a universal government na pinamamahalaan ng lahat ng mayroong paniniwala, siyempre pangunahin. So ngayon, ating inihikayat sila, yung bawat mga kapamahalaan, kayo ay lingkod ng Diyos na kayo dapat ay gabayan. So kung maging gabayan nyo banal Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo in spreading good governance at syempre unity in the world. So sa gabay ng Panginoon Kristo naway umiral ang mabuting pamahalaan sa bawat bansa mula sa Pilipinas. Sa ating pananalig, umasa tayo ng lubos sa ating Panginoon Diyos na hindi niya tayo pababayaan sa pamamagitan ng buktong na anak o Panginoon Kristo laban sa anumang kasamaan o evil na life at anumang hirap at kinaharap sa buhay. So sa gabay ng ating banal na Panginoon Kristo, banal na Panginoon Diyos, hindi tayo babayaan. So tayo ay magabayan niya yung buong mundo, lahat naniniwala o hindi, na makapamuhay ng mabuti at makasunod dun sa kanyang kalooban at dun sa kanilang itinakda ay makakaisa dun sa kaligtasan. So sa gabay na yun, na yung lahat ay umiral yung magabayan ng Diyos ang mga tao sa pagtupad o pagsunod sa kanyang kalooban mula sa mabuting balita. So maging matibay ang bawat bansa at bawat isa at ang buong bansa mula kapamahalaan sa pagtataguyod ng kabutihan ayon sa kalooban ng Diyos, maging gabay sa pamahalaan ng Panginoong Diyos at Kristo Jesus sa pagpapairal ng patas na hustisya upang may sagawa ito ng matuwid at walang bahid ng pang-aabuso at kasama o hindi patas na isagawa ito sa pamamahala. So yun yung pamahalaan para maging gabay ang banal na Panginoon Diyos para makapamahala ito ng fair justice, yan makatugon nila yung karapan ng pantao. So within that ay naging maayos yung pamamalakad compare yung ating mga kapamahalaan. So yung mga tao mapapamahalaanan ito ng mabuti, magagabayan niya dun sa kanilang pamumuhay. Kaya ang nagawa ng gobyerno na ganyan. Ang Diyos ay ito talaga yan, ginawa ng Diyos yan, at yan ay hindi basta inimbento lang ng tao. God blessings of wealth and prosperity and material in this world is fair to all. Kung kaya't mag-ibayo tayo ng pananalig upang hindi tayo maligaw ng marami, upang ang yaman at ang mundong ito ay ilan lamang ang makinabang o gamitin sa pansariling kapakanan ng interes. So sana yung itong mundong delikanya na ito ay maisubdue natin ng fair at hindi ito tamasahin lamang ng ilang mga tao. Kaya nga yung ginagawa ng UN na sustainable ko, so everybody will have share in this world na biyaya sa atin naman. Yun naman ang dapat para hindi tayo nagkakaroon ng kaguluhan, hindi tayo nagkakaroon ng mga hidwaan para kung tayo ay magkakaisa doon sa lahat. Kasi yung iba, syempre ba sinan lang yung bubuhay mo nung marangya at sila yung may kapangyarihan. So parang sila yung pinapanginoon, sila yung hari, sila yung mas mataas. Yung iba kasi ganun ang gusto ng bumuhay. So parang ikaw yung boss, alila mo yung lahat. Maganda yun, di ba? So dapat nga ang turo nga ng ating Panginoon sa Kristo, kung ikaw yung namumuno sa pamahalaan, ikaw yung maglilingkod. Di ba tayo kapaglingkod naman natin yung pamahalaan, pero binibigyan natin sila ng posisyon.
na tagapagpasunod, yun ang kanyang paglilingkod. Maging tagapagpasunod ka ng mamamayan, pero hindi para pag-interesan mo at sa kiming mo yung authority na binibigay sa'yo. Kagaya na halimbawa, pinamamahalaan na mo ay magpaparehas-parehas tayo ng pamumuhay, ay ginawa mo ikaw lang mga mayaman. Ay, maganda yun, di ba? So, sa lahat ng kapamalaan at nanunungkulan dito at maging sino mang mamamayan na nakalalabag at abuso ng karapatang tao paglabag sa batas at anumang kasamaan ay magbago na. Kayo ba po sundin ito karapatang pantao at matuwid na pamumuhay at magpairal ng mabuting pamamahala at mabuti at makadiyos na pamumuhay at gabay at aral ng Bible at mabuting balita. So yun, yung mga nasa pamalaan, yung mga naliligaw na landas, maging mamamayan na umaabuso sa kanilang tungkulin, nagiging kriminal, so magbago na. Maging eye-open nga rito yung bagong taon, at hindi naman ito yung bagong taon lang ka mamumulat para magbago. Araw-araw, limuyin mo yung sarili mo at pilitin mo na makapagbago kung ikaw ay nakagagawa ng hindi mabuti. Maraming bagay yung nagdudulot ng hindi mabuti sa isang tao. Dapat natin baguhin lalo na nakakaperwisyo ko ng ibang tao para lamang sa sarili mong kapakanan. So, hindi maganda yon. Sarili mo kapakanan ng mga kapanalig mo, pero may piniperwisyo kang tao sa maling paraan, di ba? So, mali yun. So, dapat palaging bayralin yung mabuti, makadiyos, at pilitin na makapagbago at mamuhay ayon sa mabuting balita at sumusunod sa ating pamahalaan. So, dapat ganyan tayo mamuhay. Susunod tayo sa pamahalaan, generally, at syempre, yan mabuti, nakasunod sa pamahalaan, lalong-lalo na sa mabuting balita. O gabayan ng Diyos. Kung nagagabayan ng Diyos yung mga nanunungkulan sa pamahalaan, kaya hindi yung mga mamamayan, so makasunod ka doon sa makasunod ka, makapagpapayaral ka ng mabuting pamahala at makapamumuhay ka ng mabuti kung magagabayan ka ng mabuting balita. So ang pamumuhay ay pakibaka sa pagtupad ng kalooban ng Diyos o paggawa ng mabuti o matuwid, kung kaya maging matatag at kayanin na maisagawa ang matuwid o mabuting pamumuhay. Sa gayon, kung may iwasan natin ang kasamaan ay magdudulot ito ng kapayapaan at mabuting pamumuhay. Kaya, so, yung pamumuhay natin, ano yan? Sinasabi nga ng Bible, pakikibaka yan. So, tayo ay nakikibaka sa mabuting pamumuhay sapagkat naglipan na yung kasamaan. Especially this world, ito ay, siyempre, ito ay tukso yung marami kung hindi ka magiging mahusay sa pagharap sa mundong ito na gusto mo, kagaya ng mundo nagbibigay sa iyo ng wealth. So, yung iba na sinasarili, sinasakim, di ba? So, yan ang naging masama. So, kaya tayo ay tuparin natin yung kalooban ng Diyos, mabuhay tayo ng fair, patuwid, mabuti. So, magdudulot ito ng kapayapaan at kaunlaran sa lahat. So, ngayon, kung ikaw ay mamumuhay ng labag sa batas, mamumuhay ka ng pansarili mong interes, so gulo yan. Dahil halimbawa, nagsama-sama mamuhay para doon sa ganung klase ng interes. So gulo, kakalabanin mo yung grupo naman na gusto naman ng ganito. So ngayon, nagiging political class ngayon yan, no? Economic class, so gano'n na nagkakaroon ng problema at nagdudulot nga ng level ng society. Dahil nga sa yung iba, nagsama-sama sila sa ganung klase ng ito yung gusto natin, halimbawa na politika, ekonomiya. So nagko-conflict na yun. Because doon sa interest, mayroong naiiwan, mayroong yumayaman. Hindi ka namin politically, lagi talo yung walang pera kasi sa stage, sa politics, palagi yung may pera yung nakakapamuran. So kaya dapat ay maging fair in everything. So kaya halimbawa, para maging fair, iba-iba man yung ating mga panimula, matutugon yung karapatang pantao kasi yung human rights, if everybody live in human, ano man politika yan, mamumuhay kayo sa mabuti. Yung anong nangyayari kasi, kapag naipatupad na, halimbawa yung isang politika, hindi nila tinutugon ng lubos yung karapatang pantao. So kung hindi mo tutugunin yung karapatang pantao, mayroong maiiwan, mayroong yayaman na yayaman. So dapat, pag tinugon mo yung karapatang pantao, you will live fair from human rights. Life, yun ba standard life from the human rights. So kasi kapag lahat tayo pantay-pantay makapumuhay according to our rights. So,
yun ang pinakamaganda ron. Kasi wala maghihirap, kasi namumuhay ka ayon sa karapatan. So ngayon, kung hindi tutuparin yun, at hindi ko mamumuhay ayon sa karapatan, so may problema. Kasi mamumuhay yung iba na mahirap, nasa poverty. Yung ilan naman na nagtatamasa, lalong-lalo na, sinasamantalan nila yung kapangyarihan, kung meron silang kakilala o sila nasa kapangyarihan, sila yung yayaman na yayaman. So yung iba na namumuhay doon sa hindi ayon sa karapatan, so mahirap. So ngayon kung namumuhay tayo sa karapatan, so makakawala tayo doon sa poverty at everybody lives good. So magkakaroon ng kapayapaan, may iwasan yung labanan. So ganun yung maganda ron. Kaya dapat tayo ay mamuhay na matuwid mula sa kamay ng goodwill para maging fair tayo for everything. So muli, maliwanagan ni Banal na Santa Maria Erat mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimayan ng mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at matuwid at makatarungan. At patas at ang mga Pilipino ay sumunod sa pamahalaan. Sa gayon, makapumuhay tayo ng payapa ayon sa karapatang ng tao, maulad at higit sa lahat ay may kaligtasan na spiritual. So ayan, tayo ay mga kabayan ng ating Banal na Santa Maria, maliwanagan. Siyempre ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo, Espiritu Santo. Isabuhin natin yung mabuting balita. Kung may isabuhin natin yung mabuting balita, baka susunod tayo sa pamahalaan. Yung pamahalaan, makapamamahala ng mabuti yan. So, magiging resulta niyan, so, mamumuhay tayo ayon sa karapatan, maunlad, mapayapa. So, ganun. At higit sa lahat, may kaligtasang spiritual tayo from following the government. And aside from that, ay syempre yung kabuuan ng gabay ng mabuting balita. Kasi hindi lang pagsunod sa, kasi kung susundin mo lang yung gobyerno, hindi ka pa rin maliligtas sa iyong espiritu. Kundi, dapat mas malawak. Kasi pwede namang nakasusunod ka sa pamahalaan, masama naman yung ugali mo sa ibang paraan. So, hindi pa rin makadiyos yun. So, dapat ay from following the government and implementing good governance and then the others at yung iba pang mga aral na mabubuting bagay sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan sa spiritual. So, each part na tayo ay magkaroon ng pagkasa kaligtasan from following the government kasama sa aral ng ating maligtayan. So yun, Happy New Year, maligong bagong taon sa inyong lahat at naway maging ligtas ang lahat sa pagsulubong sa bagong taon at syempre ating sundin yung Executive Order at 28 o yung iban yung firecrackers. So iwasan yung mga illegal na firecrackers na magdudulot ng hindi mabuti sa ating kalusugan, buhay na magpapahamak sa atin o maglalagay sa peligro sa ating buhay o ibang tao. So iwasan natin na tayo ay maperwisyo at makaperwisyo. So stay safe, stay good, and have a God blessing for all. Yun. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuhay sa mga karapatang tao sa linggo ito hinggil dito sa mga isyong ating tunungayan sa ating sibil na karapatan mula dito sa pagdiriwang ng bagong taon. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.